Police JTB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito. Sabi ni Romualdez, unmask the masterminds and protectors of Pogo. Pero meron hong isang issue rin ay sinasabi ng iba na si Alice Goo ay gawin pong state witness. Well, alam niyo ho, sa patakaran ng pagiging state witness, kinakailangan ikaw ang pinaka-least guilty. Alright? Pero doon sa sinasabi kasi nito nila Gatchalian, eh, mga nakuha nilang dokumento. Now, meron doon isang part kasi napakinggan ko na ito si Alice Goo ang isa sa mga nagsulong ng Pogo. Hindi lang malinaw eh. Hindi lang po malinaw sa akin based on that statement na nagsulong kung para ba magkaroon ng Pogo sa Pilipinas. Ibig sabihin, talagang kakilala nga niya noon si Duterte. Talagang malapit na ang kanilang relasyon. Hindi po magjowa, 'di ba? Grabe naman, wala naman ng delikadesa kung ano, 'di ba? Ibig sabihin, yung connection nila talagang malapit na. At yun naman ay nakita naman natin doon sa picture mismo sa loob ng bahay niya na ito po ay kuha hindi po nung mayor pa siya. Halata po itong kuha recently lang, 'di ba? Base ron sa mga nakasabit yung pinakita ni Bongo sa kanyang pagtataksil kay Digong. Ngayon, ang, kasi kung ang sinasabi ay isa siya sa nag-push, alam niyo inamin naman niya 'yun, eh, doon po para sa bayan ng Banban, na siya nga yung nagdala ng Pogo sa bayan nila. At ang, lupain, eh, dati niyang lupain na binenta niya na nabili niya noon ng hulugan, okey? Yung kotse na nakita doon sabi niya nabenta na rin daw niya 'yun, pero yung nakabili hindi naman inaalis do'n sa loob ng compound ng Pogo. Mga nilinaw naman niya 'yan, sinagot niya 'yun. Pero again, ah, yung kasinungalingan po kasi rito ang problema natin, eh, na dapat nung una pa lamang hindi po yung kasinungalingan na hindi ko po maalala, Your Honors, eh, lumaki po ako sa farm, dati akong kalabaw, 'di ba? Dapat noon pa sinabi niya na. Kasi doon sa interview sa kanya nito ni Karen Davila, eh, sinabi niya na, "Ngayon po, Your Honor, against na din po ako sa Pogo." 'Di ba? Ayaw na rin daw niya sa Pogo. Eh, na-booking na kayo, eh, 'di ba? Now, dito ho sa Kongreso, eto ho si SMR, eh, magkakaroon din sila ng sarili nilang investigation. Alright. Ako, to be honest with you, I am no para maging state witness si Alice Go. So nagtatanong sa akin, my answer is no, she's not qualified. Dapat kasi kung maging state witness ka, yun lang yung kasalanan mo eh. Eh kaso, paano ito gagawing state witness? Baka mamaya biglang ituro nito ang presidente ng Pilipinas, 'di ba? Baka biglang ituro nito yung ibang mga taong antay sa Pogo, yung nag-iimbestiga. O eh actually si ganito po, yun po yung ano talaga namin eh. O, 'di ba? Wala na. Oh. So ang dapat po rito eh gawin na yung tamang proseso, no? Tapos ay mag-imbestiga hangga't ito ay nandito sa Pilipinas dahil po eto ngayon yan eh. Dahil 'pag oras na talagang, binawi na yung kanyang, o kinansela na yung kanyang birth certificate and therefore kasabay po noon automatic na yan yung kanyang passport, yung Philippine passport ay wala na rin pong visa. Kasi dun po yun nakabase, okey? Dahil yun ay nakabase sa pagiging mong Pilipino, that's why you have the Philippine passport. Kung wala ka ng, Filipino birth certificate, eh, wala ka na ring passport. Aakto po dito ang China. Kukunin lang nila 'yan si Alice. Bigla na lang maglalaho 'yan. Mawawala 'yan. Kukunin niya ng, Chinese Embassy ng hindi natin namamalayan. Bakit? Siyempre to protect her. Tandaan niyo, 'di ba? It's been established na ang tatay nito ay konektado sa mga espiya ng China. Hmm. So ang papel dito nito ni Alice Guo at ng iba pa na katulad niya, marami pang iba rito, eh, na katulad ni Alice Guo na mga pekeng Pilipino tapos meron silang ano, from China meron silang hinahawakang posisyon sa gobyerno particularly sa LGU at meron nga rin daw po sa Cagayan at napakalupit, parang may pinatay pa siya do'n, vice mayor niya yata.
ang sabi sa akin. Oh, 'di ba? At, yung mga pumupunta ro'n sa lugar, 'pag yung tipo na nag-i-investigate sila, wala na, 'di na sila nakakalabas ng buhay, 'di ba? So, kailangan po ang, mabilisan na imbestigasyon ng Kongreso. Tapos kung makukulong pa nila 'yan, ikulong na nila, bilisan nila yung kaso na isinampa laban dito kay Alice Goo. Para kung sakaling ito po ay kunin na ng Chinese Embassy, 'di ba? Kailangan lang naman nilang dukutin 'yan para maitakas 'yan, eh, oo. Kasi bago pa magtagal 'yan sa custody natin at, daanin sa proseso, alamin ito, pasukahin ng impormasyon, 'di ba? So, dapat maimbestigahan na, ma-unmask na. Oo. Ngayon para po naman sa kanya, to make, everything lighter for her, eh, kasi mga kasong isinampa sa kanya, maaaring mawalang saysay ang mga 'yan, eh. Dahil ide-deport 'yan, eh, palabas ng bansa, itatapon 'yan. Tapos ipe-persona non grata para hindi na makabalik ng Pilipinas, 'di ba? Pero napakahusay ng acting nila 'no, nakuha nila ang puso ng mga taga-Bamban, 'no, na tipong 'pag eto hinuli maghaharakiri yung mga taga-Bamban, hindi naman lahat, 'di ba? Kasi napakabait, eh. Okey na okey yung performance niya bilang mayor, eh. Eh, nagkataon meron tayong, presidenteng tahimik, hindi pala imik, pero pinatatrabaho ang pogo, 'di ba? So, naa-unmask sila ngayon. Eh, kapagka back to back na from the House of Representatives tapos, meron pang, dekalidad na imbestigasyon ni Risa Ontiveros sa Senado, naku, 'di ba? So, malaking tulong sa ating pangulo. Pero hindi ito pupuwede na gawing state witness. Malabo pa ho 'yan sa kulay ng ihi ng pusit. Ay, hindi, tinta pala ng pusit. 'To, mayor sa'min sa Apari, Dale Chan, tapos 'di ba napatay yung vice mayor, si Alameda? Ayan ba yun? Hindi ko alam, I have no idea. Oh, so baka nga po 'yan. Kasi may nagsabi sa'kin, eh, walang pangalang binigay. Na meron nga rito sa'min ang lupit ng mayor, eh, pinatay pa yung vice mayor niya, eh. "Saan ka kuya?" "Cagayan." Yun lang ang info na nakarating sa'kin. "Ang lupit nun," sabi niya. Ayun na nga. So, mukhang eto na nga po yung sinasabi niyo. Teka, malagay nga sa notepad. Dale Chan, then, VM Alameda. So, imbestigahan po natin. Okey? Eto, ah, sabi, "Mga barangay captains ni Bamban Mayor, Mayora Alice Guo, bayad niya pero may isang kumontra sa kanya. Legit yun, sinuspindi ni Mayora before sa Pogo raid." Nabalitaan ko po yun. Ito yung, correct me if I'm wrong, ang nakarating sa akin, ito yung insidente na yung tropa ni Alice, oh, inchik din siyempre, ay gustong bilhin yung property. Kaya lang hindi puwedeng ibenta kasi nga, parang may kinalaman yata sa ancestral domain, right? So, hinarang po nitong punong barangay. Ang ginawa ni Mayora, sinuspinde. Parang yun pa yata yung pinakulong yung kapitan ng barangay, oo. May mga, nagtsitsismis din sa'kin, mga taga diyan. Parang yun yata, tribals, yun nga, 'di ba? Ancestral domain. Hindi po ba blacklisted blacklisted po ang persona non grata, okey? Kaya nga persona non grata, Latin kasi 'yan, yung, term na persona non grata. But in English ay blacklisted po, okey. So, ibig sabihin, pagpasok dito bantay sarado na sila. Maliban na lang kung mag-aalabulate, dadaan sa ilalim ng lupa at, lilitaw uli. Oh, 'di ba? Grabe Cagayan,
Oh, yung mga taga Cagayan, anong ginagawa niyo? Ba't binoboto niyo pa si ano, si Mamba, 'di ba? Absolutely, absolutely. Okay, I agree with you. Alright, so iwan muna natin ito.